Napapansin mo rin ba na may mga problema na paulit-ulit na lang na mula noong nag-umpisa ka ng salon business hanggang ngayon, problema pa din? Yo, what's up? Magandang morning mga salon owner. Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Japsinko, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong services. Pero meron na tayong 5 branches. Kwento ko na lang sa inyo, no? Kasi naalala ko lang to mga last week, no? Last week kasi, nag-isip-isip ako kasi 2025 na, patapos na yung taon ng 2025. Ay, mali pala. 2026 na, cut. 2026 na at patapos na yung taon ng 2025. Kwento ko lang sa inyo kasi naalala ko dati, 2021, nag-start kami ng sarili naming salon. No? Ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. Sa taong yan, no, sa buwang yan, pinakaunang problema ko, kulang kami ng staff. Wala kaming staff, kulang kami ng staff, wala kaming tauhan, ang hirap makapag-hire, ang hirap hanapin, saan ba ito sila matatagpuan. No? Hindi siya bago na problema. Hindi siya bago, no? Pinaka main namin na sakit sa ulo. Walang hairstylist, walang nail technician, walang assistant. Grabe, no? Grabe sa experience 'yan. Akala ko dati na nahihirapan ako maghanap ng hairstylist o ng tauhan kasi bago pa lang yung business namin, bago pa lang yung salon namin. Pero, pero, 2021 nag-start kami ng salon business. November. January na ngayon, 2026. So maglilimang taon na yung business namin. At alam nyo yung mga nakakatawa o yung mga nakapagtataka. Kasi, nung nag-start ako ng salon business, hirap na hirap akong makahanap ng mga hairstylist, mga tauhan. No? Ang diskarte ko noon, yung mga post online. No? Mag-post online, tapos mag-message sa mga kilala, o may papapasukin ka ba? Or meron ka bang kilalang o meron ka bang may rekomenda? Or meron ka bang ganitong mga tauhan? Or meron ka bang mga kamag-anak na ganito? So, yan yung mga diskarte ko. Yun nakahanap. Pero, hindi talaga siya madali, no? Ito yung problema na masasabi kong bandang mga 50% ng problema mo sa salon is yung ganito, yung parte nga ng tauhan. No? Hanggang sa na-realize ko, 2026 na ngayon, o last year, 2025, na-realize ko na kahit na matagal ka na sa ganitong negosyo, matagal ka na sa salon business, yung problemang ito is paulit-ulit. Hindi na to bago o kahit baguhan ka man na nag-start ng salon business, same na same din yung problema mo. Hirap ka makahanap ng tauhan. Hindi mo alam saan ka maghahanap. Ngayon, 5 years na kami, magpa 5 years. Pero hirap na hirap pa din kaming makahanap. Oh, eto, singit ko sa inyo. December 2025, napaka-busy niyan. Last year, no? Busy yan sa salon. Noon pa, kulang na ako ng staff. Noon matagal na. 2021, kinulang na kami ng staff. 2025 na, nung December, kulang pa din kami ng staff. Kulang pa din kami ng tauhan. Kulang pa din. Problema pa din. So, naisip ko, baka hindi talaga ito problema. Baka hindi talaga ito
ang na-experience natin, no? Baka hindi lang ako. Baka ikaw, o baka tayo talaga lahat, hirap na hirap sa ganitong problema. No? Na-realize ko na kaya siya problema kasi negosyante tayo. Na-realize ko lang na kaya siguro may mga ganitong problema na paulit-ulit kasi nakasistema talaga, nakadesenyo talaga ng isang negosyante, ng isang salon owner, ng isang entrepreneur ay nakadesenyo na talagang solusyon lang ng problema. Wala kang ibang gagawin sa buhay mo kundi ang mag-solve ng problema. Last 5 years ago, problema ko, tauhan. 2026 na ngayon, kulang pa din kami sa tauhan. So baka, ito talaga yung setup. Ito talaga yung disenyo. Ito talaga yung sistema. Tayong mga negosyante, tayong mga owner, kakambal natin ang problema. Ito na talaga siya. No? Ito na siya. Wala nang bago rito. Kung yung problema mo sa tauhan, na akala mo, kung matagal ka na sa salon business, wala na yan. Mawawala yung mga problemang yan. Pero napapansin ko, o ako lang ba yung nakakapansin, na hindi siya nawawala. Hindi siya nawawala. No? Ang punto ko dito, mga salon owner, no? Ito yung pinaniniwalaan ko. Sa tagal-tagal na, o magti-10 years na kami na naka-experience ng salon business, ito yung pinaniniwalaan ko, na na-realize ko, no? Na dito, sa pagnenegosyo talaga, tanging, pakinggan nyo to, tanging mga negosyante lang o tanging mga entrepreneur lang ang magtatagumpay ay yung mga taong kayang sumulusyon sa mga problema. Tanging sila lang yung magtatagumpay. Naniniwala ko doon. Kasi halimbawa, kinulang ka ng isang hairstylist ngayon. Hindi mo na solusyonan. Wala kang hairstylist. Malamang sa malamang, sarado na yung salon mo. Sarado na yung negosyo mo. Kasi, napagod ka, natakot ka, or na-stress ka na ng husto, paano solusyonan yung problemang yan? Kaya naniniwala ko na ang magtatagumpay lang ay yung matitibay ang dibdib na hindi basta tutumba sa mga maliliit na problema. Sinabi ko ng maliliit to na problema. Bakit? Bakit ko sinabing maliit? Kasi, basic na lang to. Paano ko nasabing basic? Problema ko pa rin naman to. Pag lagi mo na siyang na-experience, lagi na siyang paulit-ulit, hindi ka na may stress. Sigurado dyan. Kasi alam mo na napagtagumpayan mo na to, last year, last 2 years, last 3 years, nakalagpas ka na dito. Graduate ka na, kumbaga. Kaya masasabi kong, etong problema sa tauhan, basic na lang yan. Maliit na lang yan. Maliliit na mga problema. Meron pang malalaki. Talaga. Diba? At bilang salon owner, meron akong mga diskarte paano makakuha ng manaliang tauhan. Pinakauna, yung social media naman talaga. Social media, wala naman talagang bago ngayon. Yan naman talaga, no? Pinakaunang diskarte namin yan. Magpo-post sa social media. Una, magpo-post sa page. No? Dalawa yung page namin sa Zel Salon. So, bawat page ko ay may posting doon na hiring.
Pangalawa kong diskarte sa pag-hire ng tauhan. Magpo-post bawat tauhan, bawat staff ko. Bakit? Kasi, yung mga staff mo na yan, halimbawa, si Jose o si Ramon, si Daguhoy, okay, sino ba mga tauhan mo dyan, no? Hindi lang natin babanggitin. oh, yung mga tauhan mo yan, marami ang mga kaibigan. Mga kaibigan yung mga yan eh. Malamang sa malamang, may mga GC pa yan. May mga kaibigan yan, no? Na, yung kaibigan nila ay isa ring hairstylist, isa ring nail technician, isa ring assistant. At sa puntong yan, pag magpo-post yan sa kanilang mga profile, automatic makikita ng mga kaibigan. At maaaring mag-chat doon o mag-comment doon or mag-PM sa kanilang mga tropa na may hiring ba dyan, may ano ba dyan, bakante ba dyan. At yan yung pangalawa kong diskarte. Pag dumating na talaga sa puntong malala na kailangan ko ng staff pero wala akong mahanap, ito na yung pinaka-last ko na technique, no? Pakinggan nyo to, magagamit nyo to. Pag dumating sa punto na sagad ko na yung technique 1 and 2 ko, wala pa rin na staff, wala pa rin na-hire na staff, ang gagawin ko dyan, papasok ako sa loob ng salon at mamimirata ako. Biro lang, hindi ganon. Pero maraming tatamaan na ganyan. Maraming mga salon owner na papasok sa mga salon at mag-o-offer ng ano kitaan mo dito? Magkano sahod mo dito? Alam niyo ba, may ano ko? Basta, diskarte nila yun. Pero, hindi ako yung ganon. Pinaka-last option ko, huling diskarte ko, para maka-hire ng tauhan, ay yung diskarte kong Facebook ads. Wala nang ibang gagawa dyan. Wala nang ibang option dyan. Facebook ads, no? Yun nga lang, magastos. Pero effective. Epektibo. At napatunayan ko yan. Kasi noong mga 2023, yung branch namin sa Kinapawan, nabuhay yun ng mga isang taon. Facebook ads lang yung ginamit ko para makahanap ng tauhan. Kasi ang katotohanan, ang katotohanan, bakit konti lang ang nag-apply sa salon mo? Or bakit kulang ka sa tauhan? Or bakit hirap, hindi mo malaman-laman kung bakit hindi sila nag-apply sa'yo. Unang-una, bago pa lang yung salon mo. Pag bago pa yung salon mo, hindi yan sila papasok dyan kasi malamang sa malamang walang kita dyan. No? Kaya, galingan nyo. Napakitain yung mga tauhan nyo. Galingan nyo. Lalo na sa commission base, nire-recommenda ko to na kumita yung mga staff nyo, tauhan nyo ng above minimum. At hindi sa pagmamayabang dito sa Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. Kailangan talagang maabot namin yan na kumita sila ng lagpas minimum. Lalo na yung hairstylist. Stylist, pinaka-basic yan. No? At ngayon ngang Disyembre, no? Kumikita yung mga tauhan ko dyan ng parang sahod ng isang office staff weekly. Ganyan yung kita nila. Parang yung 2 linggo nila isahod yan ng mga professional. Lagpas pa. So yan yung mga ginagawa kong diskarte ngayon. Alam nyo, mga salon owner, sa totoo lang, etong problema talaga, hindi na talaga ito mawawala. Eto na yung buhay natin. Pero paano natin yan malalagpasan? Basic lang. Basic lang. Lahat ng problemang paulit-ulit mo nang na-experience, gawin mong basic. Gawin mong basic. Paano? Halimbawa, pag naliligo ka, nahihirapan ka ba? Nag-iisip ka pa ba
Nai-stress ka ba pag naligo ka? Ano kayang gagamitin kong sabon? Ano kayang shampoo gagamitin ko? Ano kayang lalagay ko dito? Ano kang wala, di ba? Basic, maliligo ka na lang. Ligo, buhos, ligo, ligo. Basta yun na yun. Ganyan ako mag-isip ng problema. Gagawin kong basic yan. No? At pag naging basic na yan, maliit na lang yan sa akin. Katiting na lang yan. At hindi na yan problema. At yan na. Bye na at yun lang nga pahaba yung kwento ko no at isa sa pinaniniwalaan ko sa aking pagnenegosyo ay hindi lang para sa akin personal na ako ay yayaman, ako ay makakabili ng mga bagay, no? Meron pa tayong mas malalim na dahilan. At isa sa mga goal ko ay hindi lang ako ang yumaman, pati ang aking mga tauhan. Bye! Trabaho tayo. Galingan natin. 2026 na at isulat mo ano yung mga natutunan mo last year. Ano yung mga problemang paulit-ulit na lang na masasabi mong, bakit ganon? Problema ba talaga? Problema ba talaga to? O ganito na talaga tayo? Di ba? Bye at solusyonan mo. Dahil sa bawat problema, nandiyan ang pera. Bye-bye!